Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Buntis, inaresto dahil sa pagbebenta ng mga sensitibong larawan at video ng kanyang anak at kapatid. Online sumbungan kontra scam inunsad kung paano magsumbong, alamin. Giant Pinya, iba't ibang kakanin at karera ng mga kalabaw tampok sa kapistahan sa Hilagang Luzon. At tinaguriang Super Ninong sa Dagupan City, may mahigit sa 230 na inaanak sa binyag. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, tumaas ng 20 pesos per kilo ang presyo ng sibuyas sa ilang pamilihan sa Pangasinan. Kaya problema rin ng mga negosyante ang mga tumutubo ng sibuyas dahil sa katagalan sa imbakan. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang monitoring na isinasagawa ng Department of Agriculture sa presyo at supply ng sibuyas na ibinibenta sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Mula sa dating 100 pesos kada kilo ng pulang sibuyas, umakyat na ito ngayon sa 120 pesos sa Mangaldan Public Market. May ilang pwesto na aabot pa sa 130 pesos ang kada kilo ng red onion. Tumaas din ang presyo ng puting sibuyas na mula sa dating 60 pesos per kilo ay mabibili ngayon sa 80 pesos. Ayon sa mga negosyante, wala namang shortage sa supply ng sibuyas. Pero ang problema, maraming sibuyas ang tumutubo na dahil sa katagalan sa imbakan. Na-overstorage na kasi. Oo, tumas to. Sa 40 kilos na pulang sibuyas na inangkat ni Maricar sa Bagsakan Market, nasa 10 kilo rito ang may tuturing na reject o yung mga sibuyas na nagsisimula ng tumubo. Hindi na rito mabebenta pa sa maayos na presyuhan, kaya para hindi malugi ang mga negosyante ay nagtataas na lang sila ng presyo para mahabol ang pagkalugi sa mga reject na sibuyas. Oo, mahirap linisin yan, madam. Tapos nire-repack namin ng madami. Apektado ang mga consumer sa pagtaas sa presyo ng sibuyas. Tipid-tipid, one half lang. Yung malilit lang ang bibilin mo, isa-isa lang ang gagamitin mo. Ayon sa Sambahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, sapat ang supply ng sibuyas sa bansa. Sa ngayon, hindi naman mataas ang demand sa sibuyas. Kaya kung tutuusin, ay wala raw dapat maging pagtaas sa presyo ng sibuyas. Yung puti will last up to August, yung pula up to December. Chris, dito naman sa Malimgas Public Market sa lungsod ng Dagupan na isa patang supply ng ibinibentang sibuyas. Meron na rin bahagyang pagtaas sa presyo na umaabot sa 15 hanggang 20 pesos kada kilo. Sa ngayon ay nasa 120 hanggang 130 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Good news sa mga motorista, posible ang rollback sa susunod na linggo. Ayon sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, may bawas presyo na mula 1 peso and 60 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos per liter sa diesel. Piso naman hanggang 1 peso and 40 centavos sa gasolina, habang 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 centavos sa kerosene. Posible pang magbago ang estimate depende sa resulta ng trading sa world market ngayong Biyernes. Ayon sa DOE, bumagsak ang presyo ng krudo kasunod ng anunsyo ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Sa presinto ang bagsak ng isang lalaki na nag-livestream sa Mabalakad, Pampanga. Habang naka-livestream sa social media, nakitang may hawak siyang hinihinalang shabu. Sa live video, kita ang lalaki na hawak ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Nang mapanood ito ng pulisya, agad silang nagsagawa ng buy-bust operation. Naaresto ang lalaki at 2 iba pa niyang kasamahan na naaktuhan namang gumagamit ng umano'y iligal na droga. Nakupiska sa kanila ang 5 pakete ng hinihinalang shabu na may halagang 40,000 piso.
Susuriin pa para makumpirma kung siya bunga ang nahuli sa mga sospek na wala pang pahayag. 166 million pesos na halaga ng iligal na droga natagpuan ng isang mangingisda sa karagatan ng Basco, Batanes. Naka-alerto Glam Caligdan Dizon. Ipinasakamay na sa mga otoridad ang mga nakitang palutang-lutang na pinaniniwalaang shabu sa karagatan ng Basco, Batanes. Nakita umano ng isang mangingisda ang isang sako ng kontrabando. Naglalaman ito ng 25 vacuum-sealed plastic packs ng hinihinalang shabu. May kabuuang timbang na 24.5 kilograms at nagkakahalaga ng mahigit 166 million pesos. Sa bahagi naman ng Kalayan, Cagayan sa Barangay Dilam, natagpuan din ng isang mangingisda sa dagat ang bahagyang nakabukas na isang pakete na naglalaman ng pinaniniwalaang cocaine. May nakasulat sa pakete na Coca Racing. May timbang na 1 kilo at nagkakahalaga ng 5.3 million pesos. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga baybayin dahil sa mga natatagpuan pa ring kontrabando. Glam Caligdan Dizon, 1 North Central Luzon. Isang bagong silang na sanggol ang nakita sa loob ng sako ng basura sa Barangay Rock Quarry sa Baguio City umaga noong Miyerkules. Patay na ang sanggol nang makita ng mga garbage collector. Napansin daw na mga nangungulekta ng basura ang tumatagas na dugo mula sa sako kaya nila binuksan at dito tumambad ang patay na sanggol na nakakabit pa ang pusod. Nag-iimbestiga na ang pulisya upang matukoy kung sino ang ina ng sanggol. Samantala, mahigit sa 200 kapuso stars at personalities ang magsasama-sama para sa pagdiriwang ng 75th anniversary ng GMA Network sa linggo. Kabilang sa kanila ang cast mula sa iba't ibang GMA shows tulad ng Encantadia Chronicles Sangre, Sanggang Dikit for Real, Beauty Empire at All Out Sundays. Exclusive online ang pasilip sa looks at OOTDs ng kapuso stars sa red carpet. Magsisimula ang live stream sa red carpet alas 5:30 ng hapon sa linggo, June 29 sa social media pages ng GMA Network, GMA News at GMA Regional TV. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buntis, inaresto dahil sa pagbebenta ng mga sensitibong larawan at video ng kanyang 3 taong gulang na anak at 14 anyos na kapatid. Ang detalye sa report ni CJ Turida. Binakuha po nila ako pa. Inaresto ng pulisya ang isang buntis sa kanilang bahay sa Mabalacat, Pampanga nitong Miyerkules. Kinuha naman ng isang social worker ang 3 taong gulang niyang anak na babae. Ang sensitibong larawan at video ng bata raw kasi inilalako ng babae online kasama ng mga video at larawan ng iba pang menor de edad. Anak ko yan, ubod ng tigas ng ulo. Mama! Kung anong ikakabuti sa kanya, kung ikulong niya, sige. Hindi naman pumalag ang magulang ng babae nang arestuhin ang anak. Biktima rin umano ng suspect ang 14 na taong gulang niyang kapatid na babae na nirescue rin ng mga otoridad. Patuloy naman ang pagsagip sa iba pang kaanak ng suspect na posibleng ibinugaw niya rin umano online. Ayon sa pulisya, hindi bababa sa 2,000 piso ang singil ng suspect depende sa nilalaman ng litrato o video. Ang karaniwan niya raw parokyano, mga dayuhan. Sa BGMP, meron silang tugon o tamang pangangalaga sa mga ganitong kaso. Dito sa amin sa WCPC na makakaasa rin na kung ano yung nararapat na pangangalaga ay ibibigay sa kanya. Hindi na nagbigay ng pahayag ang suspect sa harap ng kamera pero ang sabi raw niya sa pulisya, usual reason kung bakit nila ginagawa to is to demand for their basic needs, lalo na 3 years old lang yung bata at siya ay
5 months na pregnant. Yun yung mga sinasabi niya during that time na inarrest namin siya. Nahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa mga batas kontra online sexual abuse and exploitation of children at trafficking in persons kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. CJ Torida, One North, Central Luzon. Naperwisyo naman ang ilang taga Bulacan dahil sa bahang dulot ng high tide. Ang ilang estudyante ng Matungaw Elementary School sa bayan ng Bulacan napilitang lumusong sa baha para makauwi sa bahay. Pinasok din ng baha ang ilang tindahan at ilang bahay. Nakaranas naman ng malakas na ulan ng ilang probinsya. Sa Bintari, Ilocos Norte, tulong-tulong ang mga lalaking yan na maitawid ang isang motorsiklo. Tumaas kasi ang tubig sa spillway sa barangay Isik-Isik sa gitna ng malakas na pag-ulan. Nagpabaha ito sa kalapit na kalsada roon. Naperwisyo tuloy ang ilang motorista. Dahil yan sa localized thunderstorms, ayon sa Pag-asa. Mga kapuso, nag-dissipate o nalusaw na ang low pressure area na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nagbabalik naman ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy na umantabay sa updates dahil ayon sa Pag-asa, may isa pang posibleng mabuong bagong LPA sa loob ng PAR sa mga susunod na araw. At base naman sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa na ulan sa Northern at Central Luzon. May mga kalat-kalat na malalakas na ulan, kaya may banta pa rin ng baha o landslide. Posible rin ang pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Inulunsad ang online sumbungan kontra scam. Alamin sa report. Pikon ka na ba sa mayat-mayang scam na natatanggap mo? Mula sa mga text na may link na nag-aalok ng credit card o nagbabantang isasara ang bank account mo kung hindi mo ikiklik, hanggang sa mga alok na trabaho, ang iba nga gumagamit pa ng deepfake ng mga personalidad na nag-e-endorso ng serbisyo o produkto. Pinakahuli ang paggamit sa peking video ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung noon, pwede lang mag-report sa Facebook page ng PNP Anti-Cybercrime Group, ngayon may dedicated Facebook group na natututok sa mga scam lang para hindi humalo sa ibang sumbong. Ang Scam Vault PH na binuo ng PNP ACG at grupong Scam Watch Pilipinas. Dito pwedeng mag-post ng screenshots at link ng mga kahina-hinalang post na ituturing ng PNP na timbre para aksyonan sila. I-share niyo yung link, yung screenshot. Importante yung link para at least mapa-take down. Sila mismo ang makikipag-ugnayan sa social media site para maalis yan. Sana, there must be a regulation on that. And another thing is for them to have physical office here in the Philippines para magkaroon talaga ng accountability. Marami-rami na rin daw ang nahuhuli at napapakulong ng PNP ACG kaugnay sa mga paglabag sa Cybercrime Act. Mula December 2024 hanggang June 2025, nasa 608 na ang inaresto, 116 na ang nahatulang guilty. Glam Kalikdan, Dizon, One North, Central Luzon. Sa ibang balita, muling pagbubukas ng livestock market pinag-aaralan ng Mangaldan LGU. Sundan sa report. Ginagamit bilang motor pool ngayon ang dating livestock market ng Mangaldan, Pangasinan. Taong 2019, nang opisyal na isara ng lokal na pamahalaan ang livestock market nang tumama ang African Swine Fever o ASF sa ilang alagang baboy sa Pangasinan. Simula 2019 hanggang sa kasalukuyan ay hindi na binuksan pa o hindi na naging operational ang livestock market. Pero sa 3-year plan na nilatag ng alkalde ng bayan, kasama rito ang plano na posibleng pagbabalik operasyon ng livestock market. Isang dahilan man yung income po ng munisipyo mas lalakas po. And then syempre mas mamamonitor po yung status po ng hayop kung talagang sila ay walang sakit. Aminado ang LGU na kailangan pang malawakang pag-aaral, ganun din ang pagsangguni sa mga maapektuhan sakaling magbalik operasyon ng livestock market. Isa yan ma'am sa mga nagpipigil pa. Kaya hindi pa talaga na-establish ng, bubuhayin ka agad kasi syempre kukonsider po yun kasi malapit sa school, residential area, may katabi po nun yung police station. Hati naman ang reaksyon ng mga residente ukol dito. Para sa akin lang ma'am, siguro hindi na pwede.
Kasi marami ng ano dito lalo na yung police station, mga residency dyan at saka malapit sa school. Okay lang naman, ma'am. Kaya lang, baka mabaho na naman. Kaya ganun. Dapat ayos. Oo, ma'am. Para magandang kwan nila, ma'am. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 36 anyos na Pangasinense itinanghal na kampyon sa world's biggest duathlon na ginanap sa Malaysia. Atin siyang kilalanin sa ulat ni CJ Turida. Tinanghal na overall champion ang tubong Lingayen Pangasinan na si Raymond Torrio sa sinalihang Run Bike Run event sa Malaysia na tinaguri ang pinakamalaking duathlon event sa mundo. Nasa 1,100 na runners at bikers mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang sumali sa kompetisyon. Naitala ng Matalaba Pride ang 2 hours, 50 minutes and 59 seconds sa kabuang 80 kilometrong Run Bike Run. Hindi raw inasahan ng 36 anyos na si Raymond ang kanyang tagumpay dahil isinisingit lang daw ang kanyang training sa kanyang tungkulin bilang coach ng Philippine National Triathlon Team. Pero sa araw ng kompetisyon, maaga siyang umarangkada at nanguna sa second loop ng unang 10K run hanggang sa pagsampa niya sa bike. Nung medyo kinargahan ko siya sa bike, naiwan na yung Malaysian sa akin. So, ang ina-expect ko maghahabol yung British. So, yun nga, naghabol nga sila. And then, nakot nila ako last 14 kilometers. Tapos nauna pa sila sa akin. Sabi ko naman, kailangan mag-reserve para sa last run. Ito na raw ang ikalimang pagkakataon ni Raymond na sumali sa parehong kompetisyon. Nung last run na, which is 10 kilometers, naabutan ko siya after 1 kilometer. Then, yun na, sabi ko, hindi naman siya ganong malakas sa run. So, I expect na ako na yung kukuha. 2009 nang magsimulang tumakbo si Raymond at marami na rin siyang nasungkit na medalya sa National Esquaa at National Prisaa. Hindi na rin mabilang ang sinalihan niyang international competitions. Patuloy ang pagiging inspirasyon ni Raymond sa iba pang atleta, lalo na sa mga nahihilig sa triathlon. Kailangan nyo lang magtiwala sa sarili nyo. Dapat masaya kayo kung ano yung ginagawa nila. Marami namang struggles na darating. So, kailangan nila may overcome yun. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Tinaguri ang Super Ninong ng Dagupan City, ibinahagi ang kwento sa pagkakaroon ng mahigit sa 230 na inaanak sa binyag. Tunghayan sa kwento ng Pilipino. Normal ang pagkakaroon ng inaanak sa binyag, pero kung ang inaanak mo sa binyag ay umaabot na sa 238 and counting, abay, kabisado mo pa ba ang pangalan nilang lahat? Aminado ang tinaguriang ninong ng bayan na si Jam Javier mula sa Barangay Pantal, Dagupan City na hindi na niya maalala ang lahat ng kanyang inaanak. Recently lang po may nakasalubong po ako dyan sa market. Nag-bless siya sa akin. Ninong, sabi niya sa akin, sino ka? Hindi ko naman kilala. Talaga na pala. Tapos nagpakilala ko siya na ako po yung anak ni Chichi, sabi niya. 16 years old si Jam nang maging ninong sa unang inaanak. 34 years old na siya ngayon at hindi raw siya makapaniwala kung bakit umabot sa ganun kadami ang kanyang inaanak. Sa loob ng bahay ni na Jam, makikita ang naipong souvenirs. Mga palatandaan kung gaano na karami ang kanyang inaanak. Ang mga larawan na ito, pwede raw gamiting resibo ng kanyang mga inaanak na hihingi ng regalo. Ano, laki na ng anak mo, 7 years old na, ganyan 6 years, baka naman. Ako naman syempre bilang good parent o ninong, bibigyan ko naman sila kahit konti. Iba-ibang bata, iba-ibang petsa, iba-ibang lugar. Hindi raw tumatanggi si Jam tuwing kinukuha siyang ninong. Ayan, nandito lang palagi si ninong ninyo, nakasuporta sa inyo. Maliban sa pagiging ninong ng bayan, abala rin si Jam sa pagsisilbi sa kanilang barangay bilang miyembro ng konseho. Siya po ang unang-unang tumulong sa akin bilang kumpare po. Sa July 5, nakatakda muling maging ninong si Jam para sa ika-239 niyang inaanak sa binyag. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Giant Pinya tampok sa 10th
Piña Festival sa Pudtol, Apayao. Silipin sa report. Tampok ngayong International Pineapple Day ang pinyatastic na obra ng mga taga-Pudtol, Apayao. Yan ang kanilang giant pinya installation na may taas na mahigit 32 feet at lapad na 11 feet. Ayon sa Pudtol LGU, galing sa mga inani ng mga magsasaka ang halos 3,000 fresh pinya na ginamit sa heavy gut na obra. Bahagi yan ng pagdiriwang ng 10th Pinya Festival ng Pudtol na ayon sa kanilang tourism office ay sikat locally para sa kanilang sweet pineapples. Kakanin. Yan naman ang bida sa Linubian Festival na bahagi sa selebrasyon ng 442nd Agaw-Nak Cagayan. Naglaban-laban ang iba't ibang grupo para ipresenta ang kanilang pinakamasarap na bersyon ng Linubian. Kampyon sa kompetisyon ang gawang Linubian ng mga taga-Lalo na talaga namang espesyal ang pagkakagawa. Nagsagawa rin ng Linubian Skit Contest. Ang paggawa ng Linubian ay isang tradisyon ng mga Ilocano. Karaniwan itong gawa sa dinikdik o binayon na nilagang kamoteng kahoy o saging na saba. Take a break muna sa bukid ang mga kalabaw na ito. Abay, karerahan ang sinalihan. Bahagi ito ng selebrasyon ng Kabinulig Festival sa bayan ng Flora sa Apayao. Tiniyak naman ng lahat na nasa kondisyon ang mga alagang kalabaw. Ginanap din ang healthiest carabao at may pa-costume contest pa. Glam Kalikdan Dizon, One North Central Luzon. Pinasinayaan ang ipinagmamalaking billion peso state-of-the-art Coliseum sa Ilocos Sur. Ang Coliseum ay may lawak na 1.5 hectares at naitayo sa loob lamang ng isang taon. Kayang mag-accommodate ng 10,000 audience ng Coliseum na maaaring gamitin sa mga malalaking event sa probinsya at international convention. Inaasahan na lalakas pa ang ekonomiya at turismo sa probinsya dahil sa proyektong ito. Minomonitor ngayon ng MDRRMO Calasiao ang lagay ng Marusay River ngayong may mga pag-uulan. Bagamat nasa normal level ang antas ng tubig sa ilog, kailangan pa rin daw itong bantayan. Ikinakasana ng LGU Calasiao ang planong paglilinis at pagtatanggal sa mga water hyacinth at water lilies upang tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. At halos every afternoon ay inuulan tayo, hindi pa rin siya tuloy-tuloy at yung ating lupa dito sa ating bayan ng Calasiao, hindi pa naman siya saturated at saka flowing din po yung ating river. Kolaban ng celebrity at digital dance stars sa Stars on the Floor, mapapanood bukas Sabado 7:15 p.m. sa GMA. Silipin sa report. Simula na bukas ang kolabanan sa sayawan. Mapapanood na ang GMA Original Reality Dance Competition na Stars on the Floor. Kabilang sa celebrity dance stars sina Glyza De Castro, Rojan Cruz, Faith Da Silva, Thea Ashley at Patrick na member ng Vision. Makikipag-dance collab sila sa digital dance stars na sina Dasuri Choi, Zeus Collins, Kakay Almeda, Joshua Decena at JM Erevere. Ang dance authorities naman ay binubuo ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, Star Comedian of the Dance Floor Pokwang at Dance Trend Master Coach Jay. Hosted by Asia's multimedia star Alden Richards. Ang Stars on the Floor ay mapapanood na simula bukas 7:15 p.m. sa GMA. Patindi na ng patindi ang boses bakbakan sa The Clash 2025. Matira ang pinakamatibay at ang twist this season, labanan ng Clash backers at new Clashers. Ngayong linggo na ang final tapatan para sa round 1 ng The Clash 2025. Labanan na ng huling dalawang new Clashers na sina Joari Sabith at Carlos Flores. At ang apat na natitirang Clash backers na sina Jong, Bea, Liana at Lyra magsasagupaan para sa natitirang 3 spots sa top of the Clash. Abangan ang kanilang boses bakbakan sa The Clash 2025 every Sunday, 7:15 p.m. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.